Papuri po sa Panginoon sa ating pong pag-aawitan. Good morning po. Good morning din po sa mga kasama pa rin po natin sa ating pong i-worship today. Sabi ng isang quotation from William Shedd, "A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for." Totoo naman, yung mga barko, mga bangka, mas safe yan sa pangpang. Pag hindi sila naglalayag. Kasi pag naglayag na sila, hindi nila alam kung saan sila aabutan ng bagyo o kung anong nag-aantay sa kanila sa kalagitnaan ng dagat. Pero hindi sila ginawa para lang sa pangpang. Ginawa sila para maglayag. In the same way, sa buhay natin, parang ang sarap yata nang wala tayong pinoproblema. Ang sarap nung peaceful tayo, walang problema sa buhay. Pero hindi ganun ang buhay sa mundo. Diba? Ang buhay talaga natin sa mundo ay dadaan tayo sa iba't ibang mga problemang pwede nating maranasan. Sabi ni Job sa 14:1, "Man who is born of a woman is of few days and full of trouble." So yan ang kanyang obserbasyon, yan ang kanyang realization after niyang ma-experience ang iba't ibang mga hirap sa buhay. Sabi niya, napagtanto ko na ang buhay pala ng tao sa mundo, hindi lang siya maiksi, punong-puno pa ng mga suliranin sa buhay. So ganun talaga ang buhay sa mundo. Ang kailangan lang siguro natin, alamin kung ano ang pwede nating gawin upang sa pagdalaw ng mga problema sa atin, makakasurvive pa rin tayo. So muli pag-usapan natin, how to face problems. This is part 5. Number 13. When facing problems, we need to trust Him. We need to trust the Lord. Yan ang pinakamabuti at pinakamagandang pwede natin gawin sa buhay. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Sa panahon na tayo po'y namumroblema, hindi ito panahon ng pagdududa. But sometimes sa buhay natin, lalo na kung ikaw ang nakaka-experience ng sobrang bigat, may mga moment talaga na niyuyug-yug tayo Yung bang parang nawawalan tayo ng pag-asa. Diba? Para bang nagdududa na tayo. Pero listen mga kapatid, sa ganyang mga panahon, higit tayong maniwala sa Panginoon. Because believing God will strengthen us. Yan ang magpapalakas sa atin. Hindi yung namumroblema ka na, magdududa ka pa sa Diyos, saan tayo pupulutin? Anong pwedeng mangyari sa atin kung magdududa tayo sa Panginoon? Tandaan niyo po mga kapatid, kapag ang tao ay may pananalig sa Diyos, napakalaking lakas ng loob ang idinudulot nito sa buhay natin. Trusting the Lord is like putting your money in the bank. Diba? Yun daw pagtitiwala sa Diyos para yung paglalagay ng pera sa bangko. Sino rito yung mga may pera sa bangko? Ayan, very good. Huwag kayong magtataas ng kamay. Kasi baka yung katabi nyo, mautangan kayo. Okay. Alam ko naman may mga bankbook kayo. Okay. So, bakit tayo naglalagay ng pera sa bangko? Kasi alam natin, ang pera natin, safe sa bangko. Tama? Kasi kung nasa bahay lang yan, hindi yan safe Bakit hindi safe? Alam niyo, ang pera, pag hawak nyo, nauubos. Iba kasi pag nasa bank. Diba? Or yung mga documentaryong napapanood natin, diba? Nag-ipon ng pera, nilagay sa isang lagayan, anong nangyari? Okay, nasa aparador, inanay. Diba? Kinain ng mga, tawag dito, bukbok o kung ano pa man. Naubos yung serial number, hindi na mapapalitan. So, ganun na nangyari. Hindi safe. Pero kung ilalagay mo siya sa bangko, safe siya. Ganun ang ibig sabihin. So, ganun ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Actually, we are not safe in this world. Lalo na sa panahon na nagaganap sa buhay natin. Pag bagyo, sobrang bagyo. We are not safe sa mga storms. Diba? Walang nagiging safe sa bagyo ngayon diba? Kapag may bagyo, usually mayroong mga casualties agad Diba? Ganun ang nangyayari. Hindi tayo safe sa mga lindol. Isang pag-uga ng lupa, pwede tayong bumagsak, pwede tayong matabunan ng mga pader, pwede tayong mamatay. We are not safe sa mga nagaganap sa paligid natin, especially this pandemic. Diba? Tapos may bagong variant pa, kaya tayo nag-lockdown.
Diba? Para lang yung milk tea, ang daming variant. Ano? Pati COVID may variant na. O, ganun ang ibig sabihin niya. Ganun kahalaga ang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo safe sa mundo, but we are safe in the hands of God. We need to trust Him. Yan ang ibig nating ipaunawa. Tingnan niyo itong talata, mga kapatid. Jeremiah 17, verse 7 and 8. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Take note that word, maligaya. Sino raw ang maligaya? Yung nananalig sa Panginoon. Hindi lahat masaya. O, tingnan yung katabi nyo. Yan ang proof. Ano? Hindi lahat masaya. O, di ba? Tingnan nyo naman. Iba-iba itsura. O, sino lang daw po ang nagiging maligaya sa buhay? Yung nananalig sa Panginoon. Those who trust in the Lord. Di ba na kahit anumang pinagdadaanan nila sa buhay, kaya nilang ngumiti, kaya nilang maging masaya at maligaya sa buhay. Then take note, another, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Yung umaasa is another term of trusting the Lord. Diba? Sino raw po ang mga pagpapalain? Yung umaasa sa Diyos. Ang katulad niya halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib. Walang panganib siyang mararanasan sa buhay kasi nananalig daw siya kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang kanyang dahon. Kahit di umulan, wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Nakita niyo yung comparison? Sabi niya, yung nananalig sa Panginoon, para yung isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, yung kanyang ugat ay naroon sa may tubig na kahit hindi umulan, kahit patuloy ang init, hindi siya matutuyuan. Mananatili siyang maganda, luntian ng dahon at mamumunga. Ganon daw po ang mga taong nananalig sa Panginoon. Kahit anuman ang nangyayari sa paligid natin, patuloy siyang magbubunga, patuloy siyang magiging maligaya, patuloy siyang magiging masaya sa buhay niya. Kaya kahit anuman ang pagdaanan natin sa buhay, basta hindi tayo nawawalan ng pagtitiwala sa Panginoon, we will survive any kind of problems. Diba sa buhay na ito? Bakit? Tingnan niyo ito, mga kapatid. Awit 4:8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Alam niyo ang ibig sabihin ng talatang yan? Trust. Pagtitiwala yan sa Panginoon eh. Kasi ang context niyan, itong si David, gusto siyang patayin ng anak niya na si Absalom. Si Absalom kasi gusto niya maging king. Alam niyang hindi siya ang pipiliin ng tatay niya. So, nagkaroon siya ng self-proclamation, pinoclaim niya na siya ang king. Tapos kumuha siya ng kanyang mga tagasunod at papatayin niya ang kanyang tatay. So, yung tatay niya, syempre hindi lalaban. Anak niya yun eh. Diba? Mahal pa rin niya ang anak niya kahit ganun ang gagawin. Nagtatakbo siya, nagtago sa mga bundok, nakubkob siya ng kanyang mga kaaway. Pero in this context, dahil nariyan ang mga kaaway niya, sabi niya, ako'y nahiga pa rin. At ako'y natulog pa rin. At hindi ba sa tulog, sabi niya, mahimbing. Kasi nagtitiwala ako sa Panginoon na siya ang mag-iingat sa akin. Trust. Tatanay ito, mga kabadid. Hindi lahat ng nahihiga natutulog o nakakatulog. Tama? Di ba? May mga moment na nahiga kayo, hindi kayo natulog. Pero pag nakaupo kayo sa kapilya, natutulog kayo. Oh, di ba? Kasi ang natutulog ngayon, hindi na nakahiga, nakaupo na lang. Ano? Tingnan mo katabi niyo, baka natutulog, ha? Okay. So, hindi lahat ng nahihiga natutulog. And take note, hindi lahat ng nakakatulog, mahimbing matulog. Di ba? May mga moment na natulog ka, pero pagising-gising ka. Hindi maganda ang tulog mo. O, kasi meron kang pinuproblema, meron kang iniisip sa buhay. Sino lang po ang nakakatulog at nakakatulog ng mahimbing? Yung nagtitiwala sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng talataan, mga kapatid. Kaya tatandaan po natin, like Jesus, nung bagyuhin sila doon sa dagat, natutulog siya, di ba, doon sa hulihan ng bangka? Yung kanyang mga alagad, takot na takot, siya tulog na tulog. O bakit si Jesus, kaya niyang matulog kahit may bagyo? Siyempre, maraming reason. Diba? Siya'y pagod,
dahil maghapon silang nagtrabaho. At ang pinakamagandang reason doon, kasi meron siyang malalim na pagkakatiwala sa kanyang Ama na nasa langit. Yun ang dapat na di-develop natin sa buhay na ito. Lalo na these trying times na na-experience natin mga kapatid. Yung malalim na pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit pwede nating pagkatiwalaan ng Panginoon? Alam niyo kung bakit pwede nating pagtiwalaan ng Diyos natin sa langit? Una, you can count on Him. Iiwan tayo ng lahat, mawawala ang lahat. Ang pera nauubos, ang kaibigan nang iiwan. Yung mga mahal sa buhay, pwede tayong ipagpalit, pero hindi ang Diyos na nasa langit. He stays with your side no matter what. People will let you down, but not your God. People will leave us, but God will never leave us. Yan yung katotohanan mga kapatid. You can count on Him. Ganun yung katotohanan mga kapatid. Diba? Yung mga taong inaasahan natin, magfe-fail yan eh. Pero never ang Diyos nag-fail sa atin. Kaya you can count on Him. Joshua 1:9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yung context nito, yung Israel, ililid ni Joshua going to promised land. Mabigat na trabaho yon, mabigat na misyon. Sabi ng Panginoon kay Josue, inuutusan kita. Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatatag ka, magpakatapang ka, tibayan mo ang loob mo, huwag kang mag-alala. Bakit? Sabi niya, I will be with you wherever you go. Ginawa ba yan ng Panginoon kay Joshua? Yes. Na-conquer nila ang Kanaan, nakarating sila sa Promised Land, napalaya sa mga tao roon. Diba? Ganoon ang Panginoon pag siya'y nangako sa kanyang mga anak. Diba? You can count on Him. Diba? Awit 121 verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog, palaging gising. Yan ang magandang bantay. Kasi minsan, diba, may mga bantay tayo natutulog. Diba? Mayroong mga gwardya natutulog, 'di ba? Kaya nasasalisihan. Pero meron tayong tagabantay na never natutulog. Ang ating Diyos na nasa langit, 24/7, gising. Hindi niya kailangan ng kape. Laging gising ang Diyos natin. Kaya you can count on Him. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid eh. Yung kapatid ko, severe COVID kasi, 3 days, wala siyang kasama sa ospital. Ang hirap. Ang hirap-hirap kasi sarili niya hindi niya kayang asikasuhin dahil hindi siya makahinga. Tapos wala pa siyang kasama. Siyempre alam naman natin situation, pag ganyan, bawal. So thank you na lang at pumayag, nagkaroon ng bantay yung aking kapatid kagabi. Kaya natawagan ko siya kaninang 2 a.m. Pero ang point ko lang, sinabi ko sa Panginoon na kayo na pong bahala. Alam ko, di naman kayo natutulog eh. Diba? Kayo na magbantay sa Kanya. Ganun ang ibig sabihin. Kasi ang Diyos natin, we can count on Him. Hindi siya natutulog. Pwede niya tayong bantayan 24/7. He can comfort you. Because the God of comfort is our Lord Jesus. Diba? So napakahalaga na ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Iko-comfort niya tayo. Diba? Aalalayan niya tayo. Ang sarap nun eh. Yung meron nagko-comfort sa atin. Sa panahon ng problema, ang kailangan natin, masasandalan, magbibigay ng comfort sa atin, handang makinig sa atin, at ready ipahiram ang balikat niya to cry on. At walang iba kundi ang Diyos yan. Sabi ng 2 Corinthians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Ang Diyos daw natin na nasa langit, yan ang nagbibigay ng comfort sa atin na kailangan natin. May mga moment talaga na tayo'y nagdurusa, umiiyak, lumuluha, di natin alam kung anong gagawin. Sabi ng Panginoon, halika, dito ka lang. Diba? Ganyan ng Panginoon kung mag-comfort sa bawat isa sa atin. God is our comforter. He is our great refuge. So we can run to Him, we can cry on Him, we can hide on His wings. He give you His comfort and rest. Just trust Him. Another, He cares for you.
God cares. Di ba? Ang question na ba, who cares? Di ba? God. Ang Diyos natin ang nagkikare sa bawat isa sa atin. Alam niyo mga kabadib, ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam, yung meron nagkikare sa atin. Yung magte-text sa yung kumain ka na ba? Nate-text ba kayong ganyan? Itong mga nasa harap. Wala. Yung mga sumunod. May nate-text? Wala. Ano? Naku. Ang lungkot, ano? Ang lungkot ng gayo, wala nagte-text, ano? Okay lang daw, ano? Narin naman daw si Lord, okay? So, masarap yan yung may nagko-comfort sa'yo. Yung kumain ka na ba? Ano? Kumusta ang tulog mo? Yung ganyan kumusta ka mayat maya, ano? So, may nagkikare. May nagmamalasakit sa atin. Actually, ang pinaka nagkikare talaga sa atin ang Diyos na nasa langit. Walang iba. Biruin nyo, alam niya na tayo mapapahamak, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa sa atin para maging proxy natin sa pagdurusa natin. Why? Because God cares. He cares for us. 1 Peter 5:8, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ibigay daw natin sa Panginoon lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating mga dalahin, lahat ng ating mga pinoproblema. Why? Because He cares for you. Nagmamalasakit ng Diyos para sa atin. Diba? And of course, your battle belongs to Him. Ang laki-laki ng mga battle natin sa buhay, hindi natin kakayanin lahat ng laban na yan. Ibigay natin sa Diyos ang laban. Diba? So sa Diyos natin ibigay ang mga laban natin sa buhay natin. We cannot stand against COVID-19. We cannot stand against any problems in this world. But we can because we trust the Lord. Kaya nating lumaban sa kahit anumang problema sa buhay kung ipagkakatiwala natin yan sa Panginoon. Because our battle belongs to the Lord. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang konteksto nito mga kapatid, yung Israel ay pinalaya ng Pero. Pumayag na siya after sa 10 salot. So sabi niya, sige lumayas na kayo, pinagtabo yan. Nung makaalis na sila, nagbagong isip si Pero. Hinabol niya. Inabol sila sa dagat na pula. Dead end. Wala na silang lulusutan. Kaya natakot sila, sabi nila, dinala nyo ba kami rito dahil walang libingan sa Ehipto na paglilibingan sa amin? Dito nyo ba kami ililibing at dito kami mamamatay? Anong sabi ni Moses sa kanila? The Lord will fight for you. You need only to be still. Kumalma lang kayo, ang Diyos ang bahala sa atin. We need to trust Him. Ganun lang ang ibig sabihin. Pag may problema tayo at alalahan, hindi nyo alam ang gagawin, sabihin nyo lang sa sarili nyo, kumalma ka lang. Diba? Sabihin nyo lang sa mga tao sa paligid nyo, kalma ka lang. Be still. The Lord will fight for you. Diba? Yan ang dapat nating maintindihan mga kapatid. And of course, because He knows better than we do. Mas alam ng Diyos ang mabuti at makakabuti para sa atin. Diba? So kung yun ang makakabuti, so be it. Alam niya. Tayo naman nagsasuggest lang sa Diyos Lord, kung pwede, ganito. But your will be done. Diba? Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin, so tatanggapin natin kung ano yung mabuti na yun. Diba? Kasi mas alam niya what's best for us. Sabi nila, moms knows best. Diba? Pero hindi. God knows best. Ang Diyos ang higit na nakakaalam ng mabuti para sa atin. And of course, because all things are possible with God. Bakit magtitiwala ka sa Diyos? Kasi nothing is impossible with Him. Walang imposible sa Diyos. Diba? All things are possible with God. So, kung meron tayong mga imposibleng sitwasyon, may mga imposible tayong experiences, nothing with Him. Kaya, Lord, nagtitiwala ako sa inyo kasi nothing is impossible with you. Luke 1:37, for there is nothing that God cannot do. Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Nothing. Lahat kaya niyang gawin. Di po ba? Kaya napakahalaga na nagtitiwala tayo sa Kanya. Sagot siya nung angel kay Mary. Sabi kasi nung angel, magbubuntis ka, ikaw ay manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Jesus, ang tagapagligtas ng lahat. Sabi naman ni Mary, paano po mangyayari yun? Ako po'y dalaga. Sabi naman nung angel sa kanya, bakit? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos?
Napag-isip-isip ni Mary, oo nga, wala. So be it. Sabi niya, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang mangyari sa akin. So that's the point mga kapatid. Nothing is impossible with God. So believe it. Paniwalaan natin ito sa ating mga buhay. And listen, dahil walang imposible sa Diyos natin na pinagkakatiwalaan natin, wala ring imposible sa atin. Sabi ng Bible, Mark 9:23, everything is possible for one who believes. So kung walang imposible sa Diyos, wala na ring imposible sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya yun ang ini-strengthen natin yung belief natin, yung trust natin, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay magiging posible na sa buhay natin. Number 14, when facing problems, read your Bible. Rely on His words. Rely on His promises. Alam niyo po ba mga kapatid, sa panahon ng problema, i-remind lang natin ng sarili natin about His promises, about His words. We need to unlock those promises sa buhay natin. Diba? Na Kanyang mga sinabi sa Kanyang mga salita. Ang problema sa ating ganito, hindi natin alam kung anong mga pangako ng Diyos. At bakit di natin alam mga pangako ng Diyos? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Diba? Kaya ugaliing magbasa ng Bible, ugaliing makinig ng mga salita ng Panginoon, masusumpungan niyo yung mga promises ng Diyos. Every verses ng Bible merong promise. May pangakong gustong ibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kuhanin natin yung mga pangakong yun, ilagay natin sa mga puso natin, at yun ang uhugutin natin kapag sa panahon ng mga problema na pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi ang salita ng Panginoon, ang Kanyang mga pangako, ang pwede nating asahan. Kawikaan 30 verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos mapapanaligan. Diba? Pwede nating sandigan ang mga salita ng ating pong Panginoon. Di po ba? So, yun ang kailangan natin ginagawa. The Bible is full of promises. Kailangan lang natin, alam nating hanapin yung mga pangakong ito. Yung mga Bible natin mga kapatid, kung meron kayo, Bible sa bahay, tingnan niyo mamaya sa likuran. Meron niyang mga, ang tawag natin yung Bible hotline Meron niyang, kung babasa, sa panahon ng, nabasa niyo na ba yun? Sa panahon ng kabagabagan, panahon ng pagkatakot, panahon ng pagkabalisa, panahon ng... Ibibigay niya yung mga verses and stories na pwede mong basahin. Diba? Kasi napakahalaga niya mga kapatid. Kailangan makita natin yung mga salita ng Panginoon na magbibigay ng kalakasan sa atin sa mga panahon na tayo ay nagdurusa. Awit 119 verse 140, ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Subok na. Diba? Pag sinabing subok na, tested. So ibig sabihin, may napatunayan na ito. So ang salita ng Panginoon, subok na yan, napatunayan na yan. Hindi yan nagmimintis. And of course, sabi niya doon sa isa pang verse, 145 verse 13, di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Never tayong mabibigo pag tayo'y umasa sa mga salita ng ating pong Panginoon. Never niya tayong bibiguin. Kaya yun ang ating pong hanapin, basahin, i-unlock natin yung mga promises ng Panginoon, umasa tayo sa Kanyang mga pangako. Di ba sabi nung isang kanta, yung standing on the promises of God. Alam niyo ba ito? Standing on the promises that cannot fail, when the holding storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Kata po tayong lahat. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Kantahin niyo yan palagi. Pag meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, yan yung i-remind nyo sa sarili nyo. Kailangan nating umasa sa mga pangako ng Panginoon. Dahil yun lang ang pwede nating kapita sa ganyang mga panahon ng ating mga buhay. Yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga sinabi sa bawat isa sa atin.
why we can rely on God's promises. Diba? Bakit pwede akong umasa sa mga pangako ng Diyos? Una, He is not forgetful. Ang Diyos natin sa langit, hindi yan makakalimutin. Hindi tulad natin, makakalimutin tayo. Marami tayong pinangako na napako kasi nakalimutan natin. Meron pa nga tayong promises sa asawa, sa anak, sasabihin, di ba promise mo, lalabas mo ako pag, sinabi ko ba yun? No. Di ba ganyan tayo, makakalimutin. Yung nga lang mga salamin natin eh. O, di ba, galit na galit tayo eh. O, nasa ng salamin ko, ganyan. Tapos yung pala, nasa ulo mo lang. Di ba? Na-experience nyo ba yun? Nahanap kayo ng hanap, nagagalit na kayo, yung salamin nyo, nasa ulo nyo lang. Kasi makakalimutin tayo. Di ba? Pero ang Diyos natin, hindi siya makakalimutin. He is not forgetful. Pag sinabi niya, alam niya yun kahit ilang taon ang lumipas. Deuteronomy 4:31, siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol pagkat hindi niya kalilimutan ang kanyang tipan. Ano ibig sabihin tipan? Pangako. Diba? Sa inyong mga ninuno. Never niyang kakalimutan yung kanyang promise because God keeps His promises. Diba? Yan ang ginagawa ng ating pong Panginoon. And of course, He is not liar. Ang Diyos natin sa langit, hindi sinungaling. O sino rito yung mga sinungaling? Siyempre, wala namang magtataas, nakakaya. Ano? Baka may magtaas, ha? O, wag kayo magtataas. Ano? He is not liar. At tayo kasi, nakakapagsinungaling tayo eh. Misa nga, di ba? Para lang tumigil ang anak mo, ho ka eh. Sige, ho. Di ba? Para lang umalis yung tao, iyo-oo mo na rin eh. Para hindi ka nakulitin. Diba? Pero hindi mo naman gagawin. Pero ang Diyos natin, pag umuo siya, oo yun. Yan ang kanyang mga salita. Diba? He is not liar. Numbers 23:19. God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos daw natin sa langit, hindi ang katulad ng tao. Pag nangako, napapako. Pag may sinabi, hindi niya gagawin. Ang Diyos natin, pag sinabi niya, gagawin niya yun. Diba? Because He is the truth. His word is truth. Punong-puno siya ng katotohanan. And of course, God is able to fulfill His promises. Ang Diyos, pag nangako siya, He is able, He is so powerful to do His promises. Tayo, di ba, pag nangako, usually hindi natin nabibigay. Bakit? Kasi limited tayo. Pag meron kang ipinangako, napapako madalas. Kasi hindi natin kayang gawin. Meron tayong limitation. Pero ang Diyos natin, limitless. Di ba? Wala siyang limit. Kaya niyang gawin ang lahat. He is so powerful. Kaya niyang gawin basta sinabi niya. Genesis 18:14. Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon, pagbabalik ko may anak na siya. Sabi ng Diyos kay Abraham, next year, yung asawa mo, manganganak na. Magbubuntis siya, manganganak. Tumawa si Sarah, naroon sa may pintuan. Meron lang kurtina, tawa siya ng tawa. Sabi ng Diyos, oy, ba't ka tumatawa? Tawa ka ng tawa. Kasi nga naman, bang hirap nga naman yun, ang tanda-tanda na, tsaka sila magkakaanak, imposible. Ngayon sabi ng Diyos sa kanya, bakit? Meron bang imposible sa akin? Meron ba akong sinabing hindi ko ginawa? Meron ba akong hindi kayang gawin? Nothing. Diba? Kaya tandaan mo ito, sabi niya, next year may baby ka na. Nangyari ba? Nangyari. Bakit? Kasi ang Diyos natin, He is always able to do. Diba? To fulfill His promises. Gagawin niya yun. Kahit imposible, basta sinabi niya, gagawin niya. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ang mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong pandemic na ito. Ito na ba talaga ang sitwasyon natin sa buhay? Hindi natin alam kung ano ang mga pwedeng harapin pa natin sa susunod na mga araw. Ang alam lang natin, we can trust God and we can trust His promises. Kaya patuloy nating ilagak sa Panginoon ang ating pagtitiwala and He will do the rest. Pagpalain tayo ng Panginoon.